Ansing lagi. Bakit kaya Nanay Ansing na naman? Daddy Frankie nagsalita tungkol sa mga negatibong komento na natanggap niya mula sa mga bashers tungkol kay Ansing. Ang tanong, deserve ba ni Daddy Frankie na makatanggap ng itong uri ng pambabatikos? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin na palaging natin suportahan si Daddy Frankie, lalo na ang kanyang hangarin makatulong sa iba. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, malaking bagay na sa akin ang pag-like ninyo mga kaibigan, salamat. Sa mga nakaraang araw, marami ang bumatikos kay Daddy Frankie matapos ang sunod-sunod na biyayang natanggap ni Ansing. May ilan pang nagsasabing tila pinapamihasa na raw niya si Ansing dahil halos kaliwat kanan ang natatanggap nitong cash, groceries, at iba pang regalo mula sa iba't ibang sponsors. Pero kung pagbabatayan mismo ang paliwanag ni Daddy Frankie, nilinaw niya na wala sa mga tulong na iyon ang galing sa kanyang sariling bulsa. Lahat ng cash, regalo at iba pang biyaya ay mula sa mga sponsors na kusang nagpadala ng tulong para kay Ansing. Ibig sabihin, hindi si Daddy Frankie ang nagdedesisyon kung sino ang bibigyan ng pera. Ang ginagawa niya ay ihatid lamang ang tulong ng sponsor sa taong kanilang napili. Kung sino ang gustong tulungan ng sponsor, iyon ang kanyang nirerespeto. Dito nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Marami ang nagsasabing mas dapat daw kay Kuya Oliver mapunta ang ilan sa mga biyayang iyon. Dahil dito, si Daddy Frankie ang naging sentro ng batikos kahit hindi naman siya ang naglabas ng perang ipinamahagi. Ang katotohanan, may sariling desisyon ang bawat sponsor. Hindi maaaring diktahan kung kanino nila gustong ibigay ang kanilang tulong. Kung naniniwala sila kay Ansing at gusto nila itong suportahan, karapatan nila iyon bilang nagbibigay ng tulong. Ang isang bagay na dapat ding maintindihan ng lahat ay magkaiba ang sponsor at ang content creator. Ang sponsor ang naglalabas ng pera, habang ang content creator ang nagsisilbing tulay upang makarating ang tulong sa taong napili. Kapag sinabi ng sponsor na kay Ansing niya gustong ipadala ang kanyang tulong, responsibilidad ni Daddy Frankie na igalang ang desisyong iyon. Kung iisipin, paano kung baguhin ni Daddy Frankie ang gusto ng sponsor at ibigay ang tulong sa ibang tao? Hindi ba't siya rin ang magiging mali? Mawawala ang tiwala ng sponsor dahil hindi niya sinunod ang malinaw nitong kagustuhan. Kaya hindi rin makatarungan na ilagay si Daddy Frankie sa sitwasyong siya ang pipili kung sino ang mas deserving, gayong hindi naman siya ang may-ari ng perang ipinamimigay. May isa pang napapansin ng marami. Kapag si Ansing ang nakatanggap ng tulong, mabilis ang batikos kay Daddy Frankie. Pero kapag may ibang taong natulungan, bihira namang sabihin na si Daddy Frankie ang pumili kung sino ang bibigyan. Ipinapakita lamang nito na minsan ay nauuna ang emosyon kaysa sa pag-unawa sa buong sitwasyon. Totoo, may mga naniniwala na mas dapat mapunta ang tulong kay Kuya Oliver o sa iba pang nangangailangan. Wala namang masama sa pagkakaroon ng ganoong opinyon. Ngunit iba ang opinyon sa pagbibintang. Hindi tama na sisihin ang isang tao sa desisyong hindi naman siya ang gumawa. Actually, ang punto lang naman natin dito ay huwag na sanang idiin pa si Daddy Frankie sa mga ganitong issue. Kung may hindi man tayo sang-ayunan, mas mabuting alamin muna natin ang buong kwento bago tayo magbigay ng mabibigat na paratang. Hindi rin kasi makatarungan na siya ang tumanggap ng lahat ng batikos, gayong malinaw niyang ipinaliwanag na hindi siya ang nagdedesisyon kung sino ang bibigyan ng tulong. Kung tutuusin, mas madali sanang umiwas na lang si Daddy Frankie sa ganitong responsibilidad para wala na siyang marinig na negatibong komento. Pero sa kabila ng mga batikos, ipinagpapatuloy pa rin niya ang pagiging tulay ng mga sponsor sa mga taong nais nilang matulungan. Ibig sabihin, handa siyang tumanggap ng puna basta may hatid lang ang tulong sa tamang tao. Sa huli, ang sponsor pa rin ang may huling salita dahil siya ang naglaan ng kanyang sariling pera. Walang sino man ang maaaring magdikta kung sino ang dapat niyang tulungan. At kung may taong nagsisilbing tulay lamang para may hatid ang tulong, hindi makatarungang siya ang gawing kontrabida sa kwento. Nakakalungkot lang dahil sa halip na kilalanin ang kabutihang loob ng mga sponsors, si Daddy Frankie pa ang napapasama sa paningin ng ilan. So sa tingin natin hindi talaga deserve ni Daddy Frankie ang mabot-aikos, mga kaibigan.